Ipinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Labag daw kasi sa saligang batas na hindi ang Senate President ang maging presiding officer. Para sa detalye live mula sa Senado, may express report si Camille Samonte. Camille, anong naging pahayag ng Senate Impeachment Court dito nga sa petisyon na itigil itong paglilitis sa Vice Presidente? Nikki, igagalang daw ng Senate Impeachment Court ang pagsasampa ng petisyon ng ilang individual sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa katwiran ito na nanganganib umano ang validity ng paglilitis dahil sa eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Impeachment Court, na karapatan ng sino man na gawin ang inaakala nilang legal remedies pero hindi na lang daw magkukomento rito ang Impeachment Court bilang respeto sa sub judice rule. Nang matanong kung susunod ang Senate Impeachment Court kapag pinagbigyan ng Supreme Court ang petition for temporary restraining order o status quo ante-order, sinabi ni Attorney Tonggol na maaaring magbotohan ang mga senator judges. Ipinaliwanag na hindi pwedeng isa lang ang magpapasya kung susundin o hindi ang Supreme Court dahil collegial body ang Senado o marami itong miyembro kaya kailangan ng botohan. Sa pangunguna ng abogadong si Israelita Torion, pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang naturang paglilitis. Iginiit nila na Senate President ang dapat manguna sa impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Posible raw kasing makwestiyon ang bisa ng trial kung ipagpapatuloy ang pangunguna ng maling presiding officer. Anila walang bisa ang pagbabago sa rules of procedure sa impeachment trial na pinagtibay ng Gatchalian Block noong June 3. Hindi raw kasi nakakonvene ang Senado noon bilang impeachment court. Sa nasabing amendment, inaprubahan ng Gatchalian Block ang paghahalal ng ibang senador para mag-preside sa paglilitis imbis na ang leader ng Senado. Sa ngayon, sabi ng impeachment court, magpapatuloy ang impeachment trial dahil walang TRO o status quo ante-order na inilalabas ang Korte Suprema. Nikki, sa pagpapatuloy ng impeachment trial mamayang hapon, sasalang si NBI agent John Mark Calilong sa cross-examination. Ibig sabihin, matapos iharap ng prosecution kahapon ay sasalang naman siya sa pagtatanong ng defense team ni VP Sara. Ipinaliwanag din ni Attorney Tonggol na bahagi talaga ng proseso ang mga pagtatalo at matagal na pag-usisa sa technicalities ng dokumento. Karapatan din daw ng defense team o ng defense panel ni VP Sara ang maraming beses na objections nung ipipresenta ang testigo. Nikki. Pero Camille, di ba si Attorney Tonggol nabanggit din niya na one witness per day. So maliban ba sa cross-examination ni Calilong, may bago bang ipipresentang testigo mamaya sa day 3 ng impeachment trial? Tama ka, Nikki, base nga doon sa trial schedule, dapat ay one witness lamang kada araw at nakadepende rin yan dahil kapag pinag-uusapan ay cross-examination ay mahaba-habang pagtatanong yan. Kaya hindi natin masasabi, Nikki, kung maipipresenta ba. Pero isa sa mga possible na witness ay itong taga-NBI din na si NBI Director na sa Jeremy Lontok. So yan ang inaasahan natin pero from experience ni kapag cross-examination ay matagal-tagal talaga yan dahil talagang binubusisi itong mga testigo na sasalang. Nikki. Yan ang express report ni Camille Samonte live mula sa Senado. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.